pinatay siya ni Velma Imperial pagkatapos ng magsumbong na nirape siya ni Eddie Imperial. Papaisip lang ako ng mga sinabi ni Shari. I have nothing to do with Helena's death. It was a suicide! That's right. Yun yung sabi sa investigasyon noon. Pero yun lang ba talaga ang nangyari? Wala ka talagang ginawa nung nalaman mo na may nangyari sa amin ni Helena? How dare you doubt me? How dare I? You asked me about Helena before. Well, now I'm asking you the same question. Masama ba yun? At masisisi mo ba ako? Nakita mo yung video, di ba? And plus the fact that you made her sign a document para hindi siya magsalita. Because I didn't want a scandal. She saw me at the roof deck. But I know, and God knows, that I didn't kill Helena. Please, please. Find your way out. How about this? Ito, di ba obvious that my husband had an affair with this woman? This is the affidavit of your statement na nagsasabing walang katotohanan yung claim ni Helena na sexual abuse laban kay Eddie. Pag pinirmahan mo to, lahat ng mga pinangako ko sa'yo, gagawin ko. You will be my successor. Paano po si Helena? Don't trust her. You know what? You're supposed to protect me the way I protected you and the way I believed in you nung pinagbintangan ka ni Helena. After all, sa'yo nag-umpisa lahat to. Ikaw ang punot dulo ng gulong to. Saan mo nakuha to? Kaya ibabalik ko sa yung tanong. You know I watched the video, right? Kaya hindi na ako magbubulag-bulagan pa. You raped Helena, didn't you? What are you saying? That I need to force a girl to sleep with me? Is that it? No! You know very well that it's not about your charisma, my dear husband. It's about you exercising your power. Kasalanan ko kasi to eh. Because you can't be more powerful than me and your mother. Kaya pinipilit mo yung sarili mo sa iba. No! Sige! Sige, subukan mo! I thought so. So now, you do something about this para matapos sa tong gulong to. Magiging CEO ka ng Velma Beauty? Reen, you're a big idiot if you do not take that offer. Shari, gagawin nila akong pako. And so? Reen, soon enough, you'll be the one who's gonna call the shots. Kasi you're the CEO na at wala silang magagawa. Reen, hindi ba ito yung pangarap mo? Yung naging successful? Ito na yun, oh. Binibigay na sa'yo yung shortcut mo, Reen. At Marine, gawin mong abutin yung hindi naabot ng ate mo. Nagustuhan niya yung pitch mo. Gusto kanya magtrabaho para sa kanya.
matutupad na ang pangarap mo. Mo, ate. Natin, Noreen. Mga pangarap natin. Ganda! Mukhang sanay na sanay ka na. Gumagawa talaga kami ni ate ng sabon dati. Hindi nga lang kami high-tech, wala kami cutter. Pangako ko po sa inyo. Magtatapos ako ng pag-aaral katulad ng sinabi ko kay Ate Helena. At darating ang araw, hindi lang tayo dito sa kalsada magbenta ng sabon. May award po sa Korea ang anak niyo. Best Product Award. Yung Glow Serum ko. Talaga po? Salamat po. Parang good news, ah. Sekretarya yun ni Miss Velma Imperial. Gusto ko humabing para sa isang job offer. Who's she? Helena, my sister, ang naging inspirasyon ko sa Healing Helena. I want someone to replace Velma as the new CEO. And I want that someone to be you. Pwes gawin natin na magkasama. Sa'yo nang galing. Soon enough, I'll be able to call the shots. At isa sa mga shots na gusto ko ay ang nasa tabi kita. Kung gusto nating pabagsakin si Miss Velma, tatanggapin ko yung offer. Only if papayag ka na maging partner ko. So you mean we're gonna take over Velma Beauty together? Ipapakita natin kay Velma Imperial na naagaw na natin ang lahat ng pinaghirapan niya. We will rule Velma Beauty together. Hello, Migoy? Kamusta? Anong balita kay Alex? Nakita na ba siya? Mawala si Alex? Migoy, anong sabi mo? Noreen, what's happening? Ha? Oh, sige, makita tayo. Noreen, Kikitain ko si Migoy sa bar ni Alex. sama ako sa'yo. Hindi na, Shari. Dito ka na lang. Mas safe ka dito. Nandito si Tatay Chief at marami kang kasama. Mababantayan ka ng mabuti. Pero Noreen, Shari, please makinig ka muna sa akin. Ako nang bahala. okay. Just make sure that Alex is safe. Please, bring him home. Please. Kung hindi siya nakailangan sa problema ko. Kung hindi siya nag-imbestiga. Kung hindi niya ako tinulungan, sana buhay pa siya. Salamat ko. Nag-uusap pa kami. Sana pinigilan ko siya. Sana pinigilan ko.
Sana kasama pa natin siya ngayon. Bikoy, cargo ko ang nangyari sa kanya. Ang gusto ko lang naman, makamit ang hustisya para sa ate ko. Bakit ba ang hirap makamit ang hustisya? Ngayon, sa nangyari kay Alex, nadagdagan ng bigat ng konsensyang dinadala ko. Kaya ko pa bang lumaban ngayon na alam ko na marami nang nadadamay? Maring, Gusto kong singilin ng taong bubuhan ito kay Alex. Pero sa totoo lang, pagod na ako. Nangihina ako. Hindi ko na alam. Kaya ko pa ba? Maring. Alam ko, mahirap tanggapin ang nangyari. Hindi rin ako naniniwala na aksidente to. Lalo na kung galing kay Chief Sixto na yun. Siya ang dahilan kung ba't nag-resign si tatay noon. Maring, hindi madali ang kalaban natin. Kailangan mo maging matatag. Abby, Chief Sixto. Sinabi ko naman sa inyo kayang-kaya ko linisin sarili kong kalat. dapat lang. Lalo na't nakasalalay dito ang underground business mo. Hindi lang yun ang pinoprotektahan mo, kundi pati kaming pwedeng malagay sa alanganin pag lumabas yun. Yes, well, kailangan lang natin siguraduhin na walang ibang napagsabihan ng Alex na yun. Papa-imbestigahan ko yan. Ngayong walang problema sa Axis, paano ng planong reopening ng case ni Helena? Huwag yun ang isipin yan. Nagawa ko ngang ilagay kayo sa pwesto na yan simply for helping me. This case is nothing to me. I can do whatever I want with it. Plano ni Shari, imbulgar ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa akin. Yun ay kung magawa niya. I'm 7 steps ahead. Kaya di pa tumatawag si Noreen. Diyos ko naman, nag-aalala na ako. Grabe naman sa paghahanap. Grabe naman sa pagkaklinga. Akala mo talaga mag-best friend sila ni Noreen. Sorry kung naapakan ko yung pagka-best friend nyo. Jana, wag na yun. Please. Sobra ka na. Ay, Noreen. Noreen! Kamusta? Ano nangyari? Okay na ba si Alex? Nakita na kayo? Shari. Wala na siya.
siya sa kondo niya? Patay na si Alex. Noreen? Huwag ka nagbibiro ng ganyan, Noreen. No. No, Noreen! Alam kong mahirap paniwalaan at tanggapin. Pero yun ang totoo. Patay na si Alex. Nasunog yung storage room ng bar niya. At nandun daw siya sa loob nung nangyari yung I'm so sorry. No! No! Hindi papatay si Alex! No! No! No!